Today ngayong araw guys, maglalaro tayo gamit yung Infinix Note 50 Pro Plus, and currently isa to sa talagang trending ngayon na mid-range phone na pwede nyong mabili for a very good reason. And sa video na to, tututok muna tayo more on gaming. Titignan natin kung gaano ba ka-capable si Infinix Note 50 Pro Plus sa mga laro na nilalaro natin. Titignan natin kung ano yung settings na available sa mga games. And pag-uusapan natin yung mga specs na may kinalaman sa gaming. Simulan muna natin guys sa presyo niya. Ang SRP nitong Infinix Note 50 Pro Plus is 17,999 or 18,000 pesos. Pero pag kinlik nyo yung link na nasa description, which is yung official Infinix Mall, nakasale pa sila ng 59,999 lang, tapos may mga libre pang freebies. Ngayon pagdating sa specs, meron tayo ditong chipset na MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5G na merong 12GB na RAM and up to 12GB ulit na virtual RAM. Meron din tayo ditong 256GB na naka UFS 4.0 na internal storage. And ito sa tingin ko magugustuhan ninyo kasi meron tayong 5,200 mAh na battery capacity na capable ng 100 watts na wired charging, meaning from 0 to 100% within 32 minutes lang mafu-full charge na siya. And meron pa tayong 50 watts na wireless charging. And yung tinatanong ng karamihan, yes, meron na din siyang bypass charging. Meaning para siyang laptop, pwede kayong mag-charge habang naglalaro kasi magdodraw na ng power yung phone directly sa adapter. So may iwasan itong mag-overheat yung phone at mabugbog yung battery ng phone, and higit sa lahat, mas makakapaglaro ka ng tuloy-tuloy. And kung gusto nyo magyabang ng konti sa mga kaibigan ninyo, may pagka-gaming phone din siya kasi may konti siyang pailaw dito sa likod niya. So nagtitrigger siya pag may notifications kayo, pag nagcha-charge kayo, or pag naglalaro kayo. Ngayon punta na tayo kung ano bang mga settings yung available sa mga games. Unahin natin dito sa Mobile Legends. Meron tayo ditong ultra graphics, yun nga lang hanggang high lang yung ating frame rate. Dito rin papasok yung problema na mga lock yung ultra graphics by default kasi once na pinalitan nyo yan ng high, medium, or smooth graphics, hindi na kayo makakabalik ng ultra. So either i-clear data ninyo or i-redownload nyo yung Mobile Legends. Pero anyway, naglaro ako dito nang naka-turn on yung outline, HD mode, ultra graphics, and high frame rate. Of course, ano bang i-expect natin? Kung Mobile Legends lang naman ang pag-uusapan, siguradong kayang-kaya yan ng Infinix Note 50 Pro Plus. Actually, kahit magkaroon pa in the future ng higher frame rate options, sigurado kakayanin yan. Yun nga lang, hindi siya ganun kabilis. Di natin sigurado kung this year magkakaroon ba ng higher frame rate options. Pero katulad ng madalas kong sinasabi, hindi porket nagkaroon ka ng mas magandang phone, magiging magaling ka na agad sa mga nilalaro mo. Pang Call of Duty kasi yung Infinix Note 50 Pro Plus. Kung pang Mobile Legends yung hahanapin mo, yung GT20 yung kunin mo. Joke lang. Next game natin, dito na tayo sa partnership ng Infinix ngayon, which is ang Call of Duty Mobile. Sayang lang kasi hindi kompleto yung settings, wala tayong max na graphic quality, and hindi niya nakakaya yung ultra frame rate tapos medium yung graphics. Ang pinakasagad na pwede very high graphics tapos max yung frame rate. So alam ko hindi lang naman yan kasalanan ng phone brand. So may kinalaman din dito syempre yung chipset niya, which is MediaTek. Pero nakakapanghinayang lang kasi 'di ba, pinopromote ni Infinix to na Call of Duty mobile phone tapos hindi kompleto yung settings. Pero pag nilaro naman natin siya for what it is, smooth naman talaga yung magiging gameplay nyo dito. Talagang lag-free and talagang mag-e-enjoy kayo kumbaga na maglaro. Tinry ko din dito mag-ultra frame rate kasi talagang ito yung dapat nyong gamitin pag FPS games. And mas nag-enjoy akong laruin yung game since mas nakasanayan ko yung higher frame rate. Okay naman yung gyroscope niya para sa akin, may pagka-accurate din. Hindi siya talagang 100% flagship na gyroscope kasi naglalaro ako using yung iPhone 16 Pro Max and talaga yun, grabe, sobrang accurate talaga. Pero dito may konting delay lang na halos hindi mo na talaga mararamdaman pag naglalaro ka. Nga pala guys, yung gaming mode natin is sinet ko to performance, pero to be honest, parang hindi ko naman nararamdaman yung difference ng performance and yung default na balance mode. Or kung tawagin ni Infinix equilibrium, kung may improvement man siguro sobrang liit na parang hindi na masyadong noticeable. Next game natin is Genshin Impact na agad. So tinry ko yung graphic quality niya is nilagay ko to highest, then yung FPS nilagay ko to 60, and nagulat ako kasi kinakaya niya.
Ginamit ko dito yung controller, which by the way talagang nagugustuhan ko so far. So ilalagay ko na lang yung link nitong controller sa description kung sakaling gusto nyo din. So kinabit ko siya para mas ma-monitor natin yung frame rate, and kung makikita nyo, pag normal na naglalakad lang tayo, tumatakbo is nasa around, pinakamababang nakita ko 56 FPS, pero umaabot pa rin ng 60. And pag may combat na is bumababa siya to 51 FPS hanggang 58 FPS. Tinry ko din siya dito sa Inazuma kasi ito yung medyo mabigat na part ng game kasi ang daming nangyayari dito, umuulan habang kumikidlat, 'di ba? Tapos may mga kalaban pa. So makikita nyo, during the combat, bumababa tayo ng 49 FPS, 47 FPS. So yes, hindi siya perfectly stable na 60 FPS, pero still, nakakagulat na nakakaya niya yung game na to ng sagad yung graphic quality. Meaning kung willing naman kayo na ibaba yung graphics niya, sigurado mas magiging stable and optimized yung paglalaro ninyo. Ito bagong game ngayon pero madami nang naglalaro, so Delta Force Mobile. Pagdating sa settings, pwede tayo mag-ultimate quality, then high yung FPS. Gamit yung settings na to, makakakuha tayo ng stable 39 to 40 FPS. And to be honest, hindi ko in-expect na magiging playable siya kasi ang minimum para sa akin is 60 FPS. Pero tinry ko lang ituloy yung paglalaro and nagulat ako kasi okay naman pala. And ang maganda kasi dito, stable yung pagka 39 to 40 FPS niya. Unlike yung mga ibang games na nagsi 60 FPS nga pero mayat maya bumabagsak yung frames niya. Bigla na lang nagto 30 FPS. Kaya nagkakaroon ng paglalag, pero dito stable yung ating frame rate. So kung gusto nyo talagang ma-feel yung pagka-war and gusto nyo talagang makita yung details, kung nagsisimula pa lang siguro kayong laruin yung game na to and gusto nyo enjoyin muna yung graphics niya, okay naman yung 40 FPS. Pero eventually I suggest kailangan itaas nyo na yung FPS nyo to ultimate. So yun yung currently pinakasagad, hindi tayo pwede mag 90 FPS, and yung magiging quality natin is exquisite. Sa settings na to, aabot na tayo ngayon ng 59 to 60 FPS. Although sa umpisa, pag tinry nyo yung ultimate yung graphics, mapapansin nyo yung pagbaba ng level of details. Pero eventually, hindi nyo na mapapansin yan kasi promise, mas okay talaga pag mas mataas ang FPS. And ang maganda dito sa Delta Force, even though kaka-launch lang niya dito sa mobile, I think parang mas optimized pa siya compared dun sa mga ibang games na matagal na. Solid pa rin talagang graphics niya even though binaba natin ng konti, and at the same time, hindi tayo nagkakaroon halos ng mga frame drops. Kaya kung ito yung plano nyong game na laruin, hindi kayo madidisappoint dito sa Infinix Note 50 Pro Plus. Going naman dito sa Diablo Immortals, pero bago tayo magtuloy, tanungin ko muna kayo kung madami pa ba sa inyo na naglalaro ng game na to, para at least alam ko kung sa mga future videos natin isasama ko pa ba siya, since parang bihira ko lang naman siya nakikita sa comment section, pero dinadagdag ko lang siya para may iba-ibang categories tayo ng games dito sa game review. Pero anyway, ito yung mga available na settings. So meron tayong 60 FPS hanggang high yung ating graphic quality. Then, ang daming options pa dito pero sinagad ko na siya to high and very high. Yung ray tracing is unavailable pero yung enhanced resolution is na-turn on ko na din. Pag nandito tayo sa town is nagkakaroon ng mga konting frame drops kasi nagkakaroon ng mga rendering yung mga nag-i-spawn sa paligid natin. Pero pag umalis na tayo sa town, mas stable na yung ating FPS. So even mag-burst and mag-spam kayo dito ng skills nyo kahit madaming effects na mangyari, okay na okay talaga. Ito bonus na lang, nilaro ko actually yung League of Legends Wild Rift and yung Honor of Kings. And pagsasabayin ko na lang din siya kasi parang Mobile Legends lang din siya, both na MOBA games, and at the same time magaan lang siya actually para dito sa Infinix Note 50 Pro Plus. Sa Wild Rift kompleto yung settings, pwede kayong pumili kung sagad yung resolution and sagad yung graphics to super high pero 60 FPS lang, or 120 FPS pero at high settings lang. Anyway, kahit anong piliin nyo dyan, suwabe yung magiging gameplay ninyo. Pagdating sa Honor of Kings, ganun din, pwede nyong laruin yung settings nyo, kompleto din siya. In short, kung MOBA game lang yung plano mong laruin like Mobile Legends, League of Legends Wild Rift, or Honor of Kings, tapos na ang usapan. Ito pagsasamahin ko na din, Solo Leveling Arise and Call of Duty Warzone. So yes guys, alam ko talagang magkaibang kategory sila pero ang parehas sila parehas silang hindi optimized ang game. So oo mga kabong, importante na malakas ang chipset mo para malaro yung mga games na to, pero natry ko na parehas malaro sa iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro Max, sa mga Android na naka Snapdragon 8 Gen 3, and sa mga Android even gaming phone na naka Snapdragon 8 Elite. And ako na nagsasabi sa inyo na walang phone doon na nag-perform ng maganda at highest possible settings
sa dalawang game na to. So yes guys, pwede maging smooth yung game pero kailangan timplahin nyo yung settings talaga. Pero pag ang usapan natin is isasagad nyo yung graphic quality and yung FPS, talagang doon yung mararamdaman walang optimize talaga sa kanila. So ganun din yung usapan dito sa Infinix Note 50 Pro Plus, kailangan i-adjust ninyo yung settings and parehas silang magiging playable. So linawin ko lang guys magkaiba yung hindi talaga kaya ng phone and at the same time iba rin yung hindi optimized ang game.